Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dan at ngayong araw ay ilalahad ko po ang aking mga natutunan sa devotion ko na pinamagatang The Church is the Bride of Christ, and our scripture po is Revelation chapter 21 verses 2. So, sabi dito, I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Sa talatang ito, ang simbahan ay inihahalin tulad sa isang nobya na inihanda para sa kanyang asawa. Ang bagong Jerusalem na kumakatawan sa simbahan ay pinalamutian ng maganda bilang tanda ng kalinisan, kabanalan at espesyal na relasyon nito kay Kristo. Ang simbahan ay pinili at inihanda upang makipag-isa sa Kanya magpakailanman. Ang imahe ng kasal ay nagpapakita ng malapit na ugnayan, pag-ibig at pananabik sa muling pagsasama ng simbahan at ni Kristo sa bagong langit at bagong lupa. Ang talatang ito ay paalala sa atin na ang simbahan ay tinawag upang mamuhay ng may kabanalan habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, kanyang groom, upang ganap na makasama siya ng walang hanggan. So, para naman sa teaching, first of it is the church is the New Jerusalem. Ang simbahan ay ang bagong Jerusalem na simbolo ng perpektong ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ito ay larawan ng isang banal at pinagpalang sambayanan na inihanda upang manahan kasama ang Diyos magpakailanman. So, second is the church comes down from heaven. Ang simbahan ay nagmula sa langit na nangangahulugang ito ay gawa ng Diyos at hindi ng isang tao. Ang simbahan ay isang banal na komunidad na itinatag at inihanda ng Diyos para sa kanyang layunin at kaluwalhatian. And third, the church is the bride of Christ. Ang simbahan ay ang nobya ni Kristo na inilalarawan bilang inihanda at pinalamutian para sa isang banal na kasal. Ito ay nagpapakita ng malalim na relasyon ng pag-ibig at pag-aalaga at pananabik ni Kristo sa kanyang bayan. Para naman sa application, first of it is believe in Christ, the Savior of the Church. Manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ng simbahan. Tanggapin ang kanyang alok na kaligtasan at maging bahagi ng kanyang pamilya, kanyang nobya sa pamamagitan ng pananampalataya. Second is join a mega community or nth style of church. Makilahok sa isang simbahan, malaki man o maliit, o naayon sa estilo ng bagong tipan. Ang mahalaga ay maging bahagi ka ng katawan ni Kristo upang lumago sa pananampalataya, maglingkod at may pag-isa sa iba pang mananampalataya. And third is pursue a life of holiness and faithfulness. Magsikap na mamuhay ng may kabanalan at katapatan bilang bahagi ng nobya ni Kristo. Manatilihin ang malinis na puso at patuloy na sundin ang kanyang kalooban habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik.